Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Hello everyone, this is Vincent. I'm the creator and leader of the Guidance Tambourine. So, this natin ngayon, vlog, dito siya vlog, maybe it's our Guidance Tambourine Talks. So, i-interviewin natin ang ating dalawang dancer, si Rachel at saka si Jayla. So, ianyahan ko ang ating dalawang dancer na pumasok. Pumasok kayo, girls. Ayan. Ayan, so say hi. 1, 2, 3, go! Hi! Ayan, so nandito si Jayla at saka si Rachel. So, before tayo magsimula, gusto niyo yung malaman, gusto namin ipakilala yung aming mga sarili. So, this talks is malalaman natin kung ano yung mga experience nila as tambourine dancer. So, pagkatapos sila mag-share, mag-share din ako sa aking mga experience. So, before that, magsisimula muna tayo sa isang question. The first question is, anong year kayo nagsimula as tambourine dancer? Magsimula tayo kay Jayla. Ay, okay po. Go. Anong year? Magsimula po ako noong 2018 and 2018 is 9 years old pa ako noon. 9 years old ba? Yes, very pa ako noon. Sipunon pa ako. Walang to. Ay, paano mo na-discover ang tambourine ministry? Rachel. So, na-discover ko ang tambourine ministry nung nalaman ko na may nagtatambourine pala dito sa church. So, hindi ko talaga alam kung anong meaning talaga ng tambourine because I'm not Christian before. And hindi din ako taong palasimba before. So, basically, I am just a person na nasa bahay lang. So, nung inintroduce sa akin yung tambourine, nagkaroon ako ng interest, and not just an interest, but nagkaroon ako ng passion na mag-tambourine for the Lord. Not just for myself, but for the Lord. Hindi ako nagsasayaw para sa ibang tao, hindi ako nagsasayaw para sa sarili ko, but because I love the Lord and I want to glorify His name. So, ayun. Ayan, thank you so much, Rachel. Ang haba ng Rachel. So, ikaw, Jayla, paano ka napasok sa sindikato? Joke. Sa grupong ito. Ayan, paano ka napasok sa Guidance Tambourine? Sa Tambourine Ministry. Ayun ang ilapit. Magic. Actually, di ko na talaga matandaan kung paano ako nakapasok. Basta yung na-remember ko lang talaga is, kayang dati talaga is, di ko talaga ini-expect na makapasok sa pagtatambourine. And then yun, after ko noon is naging naging isa na ako sa mga nagsasayaw sa harapan, pero hindi pa siya yung nakapasok na talaga sa worship team. Yung mga special number lang like that, ana-ana lang, and then mauto. After ng mga ilang special numbers namin is nakapasok na talaga ako. At talagang nakakaiyak. Ayan, thank you so much, Rachel and Jayla, sa very long message. So, paano ako nakapasok sa dance ministry? So, before ako nagturo ng tambourine dance, nag-start ako sa tambourine dancing na ministry is at the age of 13. So, nabasa nyo man yung last post ko last time about sa tambourine. So, doon nagsimula yung passion ko sa pagtatambourine at the age of 13 hanggang tuloy-tuloy na. Then, na-stop kasi nagka-work mga ilang years at bumalik na naman ako. Ano ang may ibibigay nyo na advice sa ating mga baguhan na dancer? Yung Question I don't know, maybe the next question. Okay, ano yung maibibigay nyo na advice sa kanila, lalo na yung mga
wala pang gusto pang pumasok sa tambourine, or ano pa lang yung bago pa lang sila, or nasa dance ministry na, ano yung may bibigay nyo na payo and experience sa kanila? So magsisimula tayo kay Jella. Ang advice ko sa mga katulad namin na tambourine dancers is yung alam namin na lahat tayo ay may iba't ibang experience during sa ating pagtatambourine, and bago pa man tayo naging tambourine talaga, bago pa man tayo na nagsasayaw dyan kay Lord, marami pang mga process, and ang process is andun din yung mga hassles, struggles, and stress, and andun din yung mga andun din yung pinapagalitan ka or kino-correct ka dahil sa mga mali mo, and it's normal for us na correctionan tayo because para din naman yun sa ating ikakabuti, di ba? And we are dancing because of the Lord, so dapat ibigay natin yung best natin, ibigay natin yung pinaka-best talaga natin, and magpatuloy lang tayo sa pagsasayaw dyan kay Lord kahit minsan weak yung physical, emotional, and mental, and even spiritual life natin, but isipin natin na andyan si Lord, that He is our source of everything. He is our source of strength, energy, and all para makapagsayaw dyan kay Lord. And of course, tatagan natin ang ating loob sa pagsasayaw dyan kay Lord kahit marami tayong mga pinagdadaanan, kahit marami tayong mga pagsubok na alam natin na nahihirapan na tayo, and surrender lang natin yan kay Lord, and yun lang po. Ayan, thank you so much, Miss Jayla, sa short message. sobrang short. Ayan. So, punta naman tayo kay Miss Rachel. Ano yung masasabi niya? May bibigay niya na advice sa ating mga tambourine dancer. Ayan, Miss Rachel. Short lang, Rachel, Nakaka-pressure, sorry. Char. Siguro yung mabibigay ko lang na advice for yung mga gusto mag-tambourine is to search your heart first, and also have a heart na committed sa ministry and also sa tambourine. Masasabi ko na hindi madali yung pagiging tambourine dancers because may mga rules po kasi kami na sinusunod dito, and it requires talaga na mag-obey sa mga leader, sa mga pastor, and kung ano man ang mga rules na binibigay nila sa ministry. So, dapat ino-obey natin yan. So, dapat din willing to learn tayo sa mga new patterns. Hindi pa madali ang pag-learn ng mga bagay na hindi tayo familiar. So, dapat willing to learn tayo. Hindi tayo some of the youth po kasi ngayon is nag-base lang sila sa talents nila, sa own skills nila. So dapat willing to learn tayo kung ano ang tinuturo sa atin. Hindi tayo nagdedepende sa kung anong meron tayo like talents, skills, kasi binibigay yan lahat ni Lord. And also what else? And also dapat willing ka magpagamit kay Lord, not just sa pagtatambourine but also sa pag-share ng gospel. So ayun. Okay, thank you so much, Miss Rachel. Ayan, so ngayon ang question ko naman is, ano ang may bibigay niyo na advice yung mga nasa ministry dati na nawala saglit or sandali or hindi na talaga bumalik sa ministry? Ano yung masasabi mo sa kanila? As a short advice lang, Rachel. Short encouragement lang Short lang. Yeah. First of all, ask forgiveness. So, ask forgiveness kay Lord. Kasi, diyan naman talaga magsisimula ang lahat. Humble yourself. Dapat alam mo na nagkamali ka. And also, dapat pumunta ka sa church, of course. Read the word again. Kahit na
lagay na natin na backslide ka. Hindi pa kasi hindi huli ang lahat sa pagsisisi. Our Lord is merciful. Our Lord is God of forgiveness. Our Lord is God of peace. So our Lord is God of chances. So wag natin ilayo yung sarili natin mismo kay Lord. Ayun lang naman as forgiveness, and lumapit tayo kay Lord. Ayan, thank you so much, Rachel. No? So, dagdagan ko lang din yung sinabi ni Rachel na dapat yung mga nawala saglit sa ministry, no? First is, tama yung sinabi ni Rachel na as forgiveness, then search your heart din. Kung ano yung nasa puso mo, kasi kasi dapat balance lang, kasi parang hindi rin maganda na kapag bumalik ka sa ministry, then yung heart mo is not good or your intention. So, mas mabuting i-search mo na yung heart natin. Ayan, so the next question is, ano yung dapat natin gawin sa mga late na dancer tuwing Sunday? So, anong masasabi nyo, anong dapat na solution na dapat gawin sa kanila? Ayan, so, si Jayla ang sasagot. Ayan. Kami ba, talaga. Ayan. Go, Jayla. Alam niyo guys, di ko pa talaga na-experience na malate. Gagawin sa mga late is, for me lang ha, for me is like, correctionan sila and i-remind sila kung ano yung mga rules, kay 'di ba kasali din yan sa mga rules ng team, especially sa tambouriners, kasi kami yung pinakauna na makikita sa unahan. So dapat before pa mag-start yung service is dapat kompleto na kami, and maka-join kami sa prayer before mag-start ang all. And ayun, ang gagawin is i-remind them na hindi na uulitin. And of course, sa mga late, magbago na kayo. Okay. Yun lang. Ayan, thank you so much, Miss Jayla. Ayan, so, yung sa mga late namin, meron kasi kaming rules sa dance team. So, I don't know what is ano yung mga rules sa inyong iba't ibang kanya-kanyang church. Tell us about yourself, no, sa mga dancer, dahil tatlo naman tayo nandito. So, gusto rin nilang makilala, mag-engage tayo as a guidance tambourine sa ating mga viewers. So, gusto nilang we want to share yung yung mga attitude namin, yung mga habits namin. So, isa mag-una. Sige, ako naman mag-una. So, first, I'm Vincent, no? Inulit ko na kanina. I am the creator and the producer. No. The creator of the Guidance Tambourine. So, nagsimula ang Guidance Tambourine way back year, I think 2021. Kasi that time, no pandemic, meron kaming first tutorial ng tambourine. So, si Chain pa yun at saka si Hazel. No, so, pandemic time yun, and masyadong strict yung church that time. So, we have Saturday service. So, para makasimba talaga kami is pumupunta kami ng Saturday. So, since na our service is half day lang, so tambay kami dito hanggang hapon na, no? So, parang free time naman namin yung hapon. So, naisipan namin na gumawa ng tambourine tutorial. Actually, hindi pa guidance tambourine yung YouTube channel ko. So, yun yung first upload ko. So, makikita dyan mamaya sa screen yung video, first tambourine tutorial namin. So, hanggang dumami yung views, no? So, naisipan ko na, Lord, why not na i-change ko ang name ng YouTube channel ko. So, nag-isip ako anong pangalan. So, marami akong inisip. Alam niyo ba yung Jayla and Razel? Hindi niyo alam? Oh my goodness. Marami akong inisip na pangalan. So, may Elion, something, Elion. So, may na-remember ako na seminar dito sa Jensen about guidance. So, yun yung kinuha ko na name, guidance. So, God, you, and I dance. So, because of the Lord, no? Dahil kay Lord naman talaga siya ating sinasayawan, no? God.
So, you, it means ikaw. And I, ako. And dance, we dance for the Lord. No? So, we are dancing for the Lord. God, you, and I. Dance, yun yung meaning ng Guidance Tambourine. Ayan, so gusto namin malaman naman ang personality ni Miss Raizel. Ayan. Ako na yun? Ano yung mga habits mo? And Di mo to habits yung mukha niya. ano naman ito siya? Mas kinunsin na lang Sa gusto na lang, about yourself. Okay. Mag-aaral ka ba? Ako yung pinakabaguhan sa aming lahat sa tambourine dancer. So, sila yung nagtuturo sa akin na matutunan yung mga patterns sa tambourine. Kasi ako po yung pinakabaguhan na sumali sa tambourine dancer dito sa church namin. And also, yun na, nagpapatuloy pa rin. Nag-start, ngayon, incoming college na po ako ngayon, first year. Sa General Santos City. Ay, aga. Saan ni mo? Sige, madayin na ito yung sila mo. Hindi atay mo Ano ni mo mag-sige? Asa ko mag-start. So, dito na ako i-cut tong sa Wattpad ha. And also, aside po sa Bible, nag-read po ako ng mga Wattpad. Nagasigo siya yun. ng our video. Sige, final shot. 1, 2, 3, go! Hello guys! So thank you so much for watching our vlog. So please share, like, and subscribe to our YouTube channel. So Jayla. And of course, don't forget to Leave a comment. don't forget to leave a comment after yun. And I hope you're learning from our videos. And of course, salamat po sa mga sumusubaybay sa aming mga videos, sa aming channel, sa channel namin. And thank you so much po sa mga nagla-like and comment. Raizel. Stay hydrated everyone. And nainis sa Jansan, kaya kanina pa ako dito nagpapaypay. Ayan, so gusto ko i-shout out si Elisha, si Ate Elijah na palaging nagko-comment sa ating YouTube, sa ating Facebook page. So thank you so much, guys. Thank you so much. We love you. I hope you learn from us. Thank you. I know na marami kami hindi. Sorry lang sa aming language na hindi. Sorry po talaga, hindi po talaga. Correct grammar Kasi- yung aming Tagalog because we are Bisaya po. Pinipilit po Bisaya namin kami. ng Tagalog. So, nilagay Para namin- po sa inyo, Yeah. Yes. Actually, para po sa video kayo na ito, unlad ng ating bayan Pilipinas. Ayan, so we want... supportahan niyo po kami because this is our... Yeah, we want to speak an English. Gusto namin magsalita ng Bisaya, but marami kaming supporters na Tagalog. General Tagalog sila. General So, Tagalog. General Tagalog. Tagalog. So more Tagalog sila speaking. Yes. So we fit ourselves. Ano yan? We fit. We fit. Ikatawa to. Ayan, thank you so much guys. I love you. I love you